Dating Pangulong Rodrigo Duterte binalaan ni Vice President Sara Duterte kung magpupumilit umuwi ng Pilipinas. Malacanang hinamon ng Vice Presidente na magpakita ng ebidensyang may banta sa buhay ni FPRRD. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Sana kukuha yung mga threats. As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. Former President Rodrigo Duterte naniniwala na hindi tama ang ginawa sa kanyang pag-aresto ayon kay VP Sara Duterte. Ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. China, wala umanong natanggap na asylum application ni former President Rodrigo Duterte. Isang oras na dagdag sa operasyon ng MRT-3, sinimula na. Operating hours sa weekend, maaring umikli dahil sa adjustment. So yung mawawalang oras dahil dun sa isang oras na dagdag pag weekday, babawiin natin sa maintenance sa weekend. So yun ang naging parang out of the box solution natin. No? Senator Ronald Bato de la Rosa tinanggalan ng security detail ng Philippine National Police. Mga dating tauhan, nagboluntaryo umanong magbigay ng seguridad sa senador. Ang aking kinausa, aking tinanggap more than 10. Aking pinag-uusapan lang na mag-stay, magsama sa akin sa 4 pinag-uusapan ko dahil wala pa kong sasakyan, karga sila lahat kung saan ako pupunta. Patrolman Francis T. Fontillas inilagay na sa restrictive custody matapos bumalik sa trabaho noong nakaraang linggo. Police vlogger nangakong hindi na magpo-post sa social media ng mga pagtuligsa sa gobyerno. Yun po yung sinabi po niya na hihinto po siya ng kung ano ng mga pinopost po niya sa social media, which is obviously a clear violation po ng existing policy po ng PNP, particularly on the use po ng social media po. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bahagyang naapektuhan ng mga naglipa ng fake news tungkol sa kanya ayon sa Presidential Communications Office. In a way, he is slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news, not only for himself, but for the country. Ilan pang mga Pilipino na iwan sa loob ng scam hub sa Myanmar ayon sa Department of Foreign Affairs. Sindikatong nasa likod ng recruitment ng mga Pilipino dito, iimbestigahan ng Department of Migrant Workers. Anong tingin mo, Yusek? Tingin ko meron pa eh. Meron pa natitira. Meron pa kasi hindi lang nire-report sa amin. Baguio City Mayor Benjamin Magalong nakakatanggap na umano ng death threats dahil sa anti-corruption campaign. Lalaban kami rito. And, galing naman ako sa gera, so kaya ko naman. I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito, hindi ka manghihinto rito. Rally ng Duterte supporters mahigpit na binabantayan ng National Security Council. Ang ginagawa namin sa National Security Council is we are monitoring closely the situation. Senate President Francis Escudero iginit na hindi pwedeng ipatawag si Vice President Sara Duterte habang nakareses ang Kongreso. Mosyon ng House Prosecutor Panel upang ipatawag ng Senado at pasagutin sa verified impeachment complaint si BP Duterte, tinanggihan. Si Congressman Nonoy Libana naman, magkasabay kami sa Kongreso pumasok noon. Hindi na para sa akin ituro sa kanya ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng sesyon at pagkakaroon ng recess. Ilang mambabatas umapila sa issue ng Zero Remittance Week ng mga OFW. Malacanang iginiit na hindi kalaban ng mga OFW ang gobyerno. Ang alam po kasi natin, ang OFW ay magkakaroon sila ng sariling pagdidesisyon. Hindi po natin iniisip na madadala sila ng mga ganitong panawagan
considering nga po na yung pamilya mismo nila maapektuhan. Senator Amy Marcos, kakalas na sa alyansa para sa Bagong Pilipinas. Senadora, mananatiling independent candidate. Election officer at asawa nito patay sa pamamaril sa Maguindanao del Norte. Bayan ng Dato Ondin Sinsuat, ererekomendang isailalim sa COMELEC control. Kaya lang kasi ako lubhang nababahala ay sapagkat dyan natin ginawa mismo ang peace covenant. Yung kasunduan na pangkapayapaan, dyan natin ginawa. Talagang sinabihan natin, sila naman mismo nagsabi, magkakamag-anak sila at hindi naman kinakailangang magpatayan at talagang sobra natin silang pinapaniwalaan. Pilipinas, walang legal na obligasyon sa International Criminal Court para ipaaresto si former President Rodrigo Duterte ayon kay Senator Amy Marcos. Pero Malacanang nanindigan na walang nilabag na batas sa pagdakip sa dating Pangulo. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. Ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang kanya mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala umanong hidwaan o alitan sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos ayon sa Malacanang. As we can see from the statements of Senator Amy Marcos, it seems like there is. But on the part of the President, we cannot say that there's a rift in the relationship of these two siblings. Former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hinamon si Senator Amy Marcos na maghain ng impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 100,000 Duterte supporters inaasahang makikiisa sa malawakang Solidarity Rally sa Davao City kasabay ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Daw wala tayo na-receive na threat sa ato ang seguridad, ma'am. Hangin lang nato nga matag-usa ka nato, ma'am, no, sa mo-join sa rally. Magbinantayon kita kanunay sa ato ang palibot, ikinahanglan yun sa security forces ang tabang o ang operasyon para maprotektahan nato ang atong Department of Public Works and Highways at Department of Transportation nanawagan sa mga motorista na maghanda ng matinding pasensya sa pag-arangkada ng EDSA rehabilitation na target simulan sa Abril. Hindi ito yung mga nakasanayan na ng mga kababayan natin na reblocking ng EDSA. No, this is not a reblocking project. This is a complete overhaul of the EDSA from Pasay all the way to Caloocan. Tennis legend na si Rafael Nadal, proud sa Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos na umabante sa 2025 Miami Open Semis. Mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas at ibang bansa nagtipon kasabay ng kanyang 80 taong kaarawan. Mga anak ni FPRRD nagpasalamat sa ipinapakitang pagmamahal sa former president. Ngayon ang kanyang 80th birthday. Ang panawagan namin at dasal namin, ibalik siya dito sa Pilipinas. Kung magkasala man siya, dito siya husgahan sa bansa natin. Kasi taga-Pilipino siya at Pilipino ang husga sa kanya. COMELEC nanawagan sa mga botante na huwag iboto ang mga pasaway na kandidato. Illegal na campaign posters binaklas ng COMELEC kasabay ng pagsisimula ng pangangampanya ng mga kandidato sa local positions. Okay lang sa akin, sabihan nyo ng masyadong bias o di inaamin nyo palang kayong pasaway. Pag pasaway ang politiko, ang kandidato, bakit natin iboboto? Hindi natin iboboto sapagkat ngayon palang tinuturuan na natin ng mga kabataan na pwede palang i-violate yung mga patakaran. Pilipinas at Estados Unidos dapat manatiling magkabalikat upang pigilan ang anumang banta ng China ayon kay US Defense Chief Pete Hegseth. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder
to deter conflict, to ensure that there's free navigation. Transportation Secretary Vince Dizon hindi naniniwalang nagbalik na ang tanimbala scheme sa mga paliparan. I think all these cases, actually umamin po ang ating mga kababayan na either hindi nila alam at may nagpadala sa kanila. At Alex Ayala nagpakita ng magandang laban sa Miami Open Semis. Mga Pinoy proud sa galing ng Pinay tennis star. Bata-bata pa si Alex. Alam pa natin na marami pa siyang ma-achieve. Naghihintay lang tayo ng breakthrough win. Ito na nga yun. Filipinos should be very happy. It was a very good result because this is just the beginning for Alex. She's going to have a lot more matches like this, probably in Grand Slams.